Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr. matibay na saksi, katotohanan ng Diyos laging pinanghahawakan lagi. At nung tinalakay po natin yung chapter 7 verse 19 ng Marcos, ito yung naging pahayag ng atin pong number 1 na tagahanga. Si Erwin de la Cruz, na ang tawag ng iba sa kanya ay Erwin. Sabi ng kapatid nating engineer, kapatid nating Baptist ito, na si Engineer Erwin de la Cruz, yan, aka Anila Erwin. Sabi, paano niya yung mga gulay na tagtad ng pesticide? Malinis pa din sa inyo? Patawa talaga kayong mga SDA. Dito, nung ito'y kanyang ipinost, natawa ako rito sa post, kaya lang hindi ko pinatulan, ano? Kasi ang tinatalakay, Marcos 7:19, at pinatutunayan natin, alinsunod sa iba't ibang mga referensya ng katotohanan na yung pinag-uusapan sa 7:19 ay walang kaugnayan sa karumal-dumal na binabanggit sa Levitic 11 at Deuteronomy 14. Ay ipasok ba naman ni kapatid Erwin de la Cruz yung tungkol naman sa gulay na may pesticides? Sabi ko, mukhang tama yung sabi ng iba, na bansag na Erwin na. Kumbaga wrong number ang layo na pinag-usapan kumbaga ganito kung bakit error with yan, at sablay itong comment niya parang ganito, ipinasok niya isang bagay na hindi naman yun ang pinag-uusapan, out of topic, wala po sa paksa ng pinag-uusapan, wala sa paksa. Para tayong naglalaro ng basketball, tapos ko komentuhan ngayon, ano ba dinidiscuss mo? Basketball. Ang nilalaro mo, basketball. Tapos ito naman si Engineer Erwin de la Cruz, pupunahin niya ngayon. Kaya lang ang pagpuna niya doon sa basketball na dinidiscuss mo, o doon sa basketball na nilalaro ninyo, ang pupunahin niya kung paano tumira ng bilyard. Kung paano maglaro ng bilyard. Parang gano'n ang flow of reasoning ni Kapre Erwin de la Cruz. Ang layo nung number. Kaya sabi ko, dumali na naman itong ating number 1 na tagahanga. Ito pa, parang ganito pa, dinidiscuss mo yung bola ng basketball, maraming tao ang humahawak kasi basketball yan, pasa-pasa yan, di ba? Pagkatapos biglang magko-comment si Engineer Erwin de la Cruz, sasabihin naman niya, bakit? Di kuryente ba yon? Kayo talagang mga SDA, nakakatawa. Ganun ang lalabas niyan ang layo. Kaya sabi ni Ace Angelo Areno, Erwin de la Cruz, hindi gumawa ka sariling garden. At least sinakyan siya ni kapatid na Ace. Sabi ni Arian Dinosa, Erwin de la Cruz,
wala ka talagang common sense near. Yung near kasi engineer yan eh. Wala ka talagang common sense. Kasi nga, yung pesticide, hindi naman yung karumal-dumal na hayop. Pesticide nga eh. Walang kinalaman yun sa pinag-uusapan. Ano ba pesticide? Di ba? Chemical po yun na nilalagay sa halaman para hindi mapeste, hindi puntahan ng mga insektong mapaminsala. Kasi wala ka ma-common sense, sabi ni Eyan Dinosta. Ngayon, si Pastor Eris Dave Argente nagkomento, hindi nakatiis eh. Siyempre, sabi ni Pastor Eris Dave Argente, Erwin de la Cruz, ang pesticide, nawawala yan paglipas ng araw. Yung pagiging karumal-dumal ng baboy, hindi nawawala. Yun. Tama yun. Ang ginawa ni Pastor Eris Dave, sinundan niya na lang yung logical thinking ni Erwin de la Cruz. De Sopalpal. Eto pa, sabi ni Dennis Moreno. Erwin de la Cruz, gamit ka rin ng utak, sir. Pesticide. Alam mo ba ang pesticide? Pamatay insekto. Karumal-dumal ba yun? Sabi ni Erwin de la Cruz naman, sumagot kaya Dennis Moreno. So, bawal na pati gulay na may pesticide. Aray ko. Aray ko, kapatid na Erwin de la Cruz, kaya ka nababansagang Erwin eh. Ang layo lagi ng drive mo eh. Ang layo eh. Ang punta ng discussion eh, halimbawa, ang punta ng discussion eh, papuntang Pasay. Ang ginawa mo namang puna, papuntang papuntang Tagaytay. Layo. Sabi ni Gerald de la Cruz. Ito, parehong de la Cruz ito. Kaya lang, yung isa nasa tunay na pananampalataya, yung isa tunay na kulto. Sabi nung de la Cruz na nasa tunay na pananampalataya, doon sa de la Cruz na kulto. Erwin de la Cruz, alam mo kuya, parang kahapon ka lang pinanganak. May masabi ka lang kahit napakababaw. Makipagtalo pa talaga. Tatawa ko ito. Mas okay pa siguro manahimik na lang kaysa magsalita kung wala namang laman ang sasabihin. Erwin. Sabi Erwin, so bawal pati gulay na may pesticide. Itong tanong mo pang elementary. Try mo kaya kumain ng gulay na may pesticide para alam mo sagot sa tanong mo. Yan kasi ang tanong na hindi na dapat itanong. Dahil sentido komon na lang kailangan dyan. At saka kapatid, may mga paraan para maalis ang dumapo sa gulay na chemical ng pesticide. May mga tamang pamamaraan po. Siguro yun ang dapat po ninyong aralin, no? Tuloy, sabi naman ni Dennis Moreno, Erwin de la Cruz, saan kaya nilagay ni Sir ang utak niya? O baka kinain na ng insekto kaya hindi na nakapag-isip ng maayos. Yan. Kasi kaya nagkakaganyan yung number 1 na tagahanga natin na si Erwin de la Cruz. Kasi Adventist ang nangangaral. Basta ang gagawin lang niya, makapuna lang siya. No? Makapuna lang. Kahit na hindi na nag-iisip ng maayos. Sabi pa ni Gerald de la Cruz, Erwin de la Cruz, anong palagay mo sa gulay? Marumi? Patawa kayong tagapagtanggol ni Satanas.
Yung baboy, kahit pa walang pesticide, marumi talaga yan. Sayang talaga ang mga talata ng Bible sa inyo. Ang linaw na nga ng mababasa na ang baboy karumal-dumal, ipilit pa talaga na malinis. Tama. Sabi ni Arasa Galduce, Erwin de la Cruz, red herring policy. Red herring policy talaga yun. Bakit red herring? Ano ba yung red herring? Pag sinabi kasi red herring policy, mga kapatid, ito yung uri ng maling pangangatwiran kung saan inililihis yung usapan o ipinupunta mo sa iba ang usapan. Yan. Inililihis mo, inilalayo mo doon sa tunay na pinapaksa. Nagbabangon ng panibagong paksa na pilit ikinokonekta doon sa pinag-uusapang paksa. Yan yung red herring policy. Parang ganito, red herring policy. Dinidiscuss mo, binobroadcast mo, pinapaliwanag mo, bakit tumataas ang presyo ng kuryente. Yan. Then pagkatapos mo itong ipaliwanag, sasabat naman yung isa ngayon. Magko-comments. Iko-comments naman niya, yung bola ng yung bola ng volleyball tumatalbog naman yun tumatalbog naman yun o tanong, di kuryente ba yung bola? Ganun ano yun ang red policy. Ang layo 7-19 ng Marcos, napunta ka doon sa pesticide ng gulay. Aray ko, mga kaibigan, mga kababayan. Ay, naku po. Wrong number. Kumbaga, wrong number. Siya. Sabi naman ng kapatid na Christian Cuevas, mabuhay po kayo, Brother Camacho. Naway bigyan pa kayo ng mahabang buhay at malakas na pangatawan ng ating Panginoon. Importante po ang inyong boses sa social media. Kayo po ang nagsisilbing shield sa mga maling aral. Maraming salamat sa dedication at naway mas marami pa kayong maabot sa inyong ministry. Salamat kapatid na Christian Cuestas. At kami man po ay patuloy na dumadalangin sa Panginoon na lahat tayo ay kanya pong pakaingatan. At kayo po ng mga supporters ng katotohanan. Salamat po kapatid na Christian Cuestas at nakakataba po ng puso ang inyong pong sinabi. Okay? Mula naman kay Romeo Terror Green, sabi ni kapatid na Romeo, maraming magagalit kay Camacho kasi maisisiwalat niya ang katotohanan at marami ang masasaktan. Ngunit ang katotohanan ang magpapabago sa inyo. Yan. Purihin ang Panginoon sa inyong tinurang kapatid na Romeo Terror Green. Salamat po ng marami. Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr., matibay na saksi, katotohanan ng Diyos.